Magandang araw po sa inyo. Kwentong politika po muli tayo at yung pag-usapan sa pagkakataong ito yung mga nangyaring kaganapan sa nakalipas na ilang araw sa ating gobyerno, sa ating buhay politika. Bago yan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like. Ating pong pag-usapan, aking po napaliwanag sa nakaraang kong video, yung mga tsansa ni VP Sara kung ito ngayon ay 2028 elections. Iduduktong ko lamang po sa pagkakataong ito yung mga nangyari na maaaring may epekto pa rin doon sa kanyang kandidatura. Pero pag-usapan ko muna natin yung napanood ko kanina na sinuggest ni Senator Ping Lacson na humingi ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC para matrace o madakip si Zaldico, ang dating kongresista na hindi mahagilap at hindi malaman kung nasaan. May nagsasabing siya ay nasa Portugal, nasangkot sa mga anomalya sa flood control. Nakaraan nga pinuntahan ng kanyang property, kanyang condo, kung saan may marami daw nakita mga vault, mga dokumento. Marami talaga siyang kailangan ipaliwanag. Bakit nakalusot ang mga proyektong yan. Pero yung recent pa po yan. Iba pa po yung mga flood control projects na substandard o kaya naman ghost. Wala talagang tinayo. Pero sa record ay naitayo na di umano. At yung mga yon ay naaprubahan bago pa po makaupo si BBM. Kaya ngayon natuklasan nila sa Davao Occidental na 2022 project. Hindi pa po nakaupo si Presidente BBM nun. Sa ngayon po, ang koordinasyon pa lamang po ng gobyerno natin ay sa Interpol. Nagre-request po sila ng red notice. At kaya sa mga nakaraang video, ang red notice po, ito po yung informasyon na magbibigay sa bawat, magbibigay kaalaman sa bawat embassy sa iba't ibang mundo, iba't ibang bansa, iba't ibang mga immigration na nagbibigay ng impormasyon patungkol dito sa taong ito, sa pagkakataong ito sa Zaldico, na siya ay may pananagutan, kailangan harapin sa bansang kanyang inalisan. Kasi nga po ang Sandigan Bayan ay itinuturing na siya at ang tatlong opisyales ng SunWest Construction Corporation na fugitive of mga pugante. At dahil mga pugante yan, pinaghahanap ng batas at maintindihan kung yung pati maging tatlong yun ay wala na rin ata sa Pilipinas, nagrequest na nga ang gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para mapabilis ang pagtatrace niyan. Sa ngayon yung pa lamang pong koordinasyon. Kaya sinuggest ni Senator Ping Lacson na humingi na rin tayo ng tulong sa UNCAC o United Nations Convention Against Corruption. Subalit, may proseso po kasi yun, no? Tulad nga na ipahayag ng DFA, ito ay depende sa mga bansa, yung mga rules ng bansa. Pero alam ko, I think sa atin ay pwede naman yun. So kailangan lang magkaroon ng tama sa paraan ng proseso para makahingi at makagawa ng tulong ang UNCAC. Ayan. Alam niyo po, daming issue nang nangyayari, no? At ito ang isang pangyayari na itong may epekto talaga to sa kandidatura ni VP Sara kung sakasakali, dahil yung kanyang bagman di umano, si Ramil Madriaga, no? Maraming sinabi na pati yung mga ebidensya kung saan niya daw mapapatunayan yung mga videos, mga text messages, mga call, magpapatunay na talagang may connection siya at may talagang close daw sa pamilya Duterte. May 3 daw pong phone yan. 3 phone si Madriaga na hawak-hawak ngayon ng I think Regional Trial Court para sa mga kung ano man, forensic, pero hindi naman daw po na forensic So kapag daw yan nakakuha, kailangan ingatan nila yan. Marami daw mabubulgak. No? Kaya ito si Ramil Madriaga na nagsasabi rin na siya daw ay ang nagtayo ng isip o ang Inday Sara is my president movement.
bibigay ng pahiwatig na dapat siyang paniwalaan sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay malapit sa pamilya Duterte at direktang inuutusan at kinakausap ni VP Sara. May mga pictures na napakita at di umano yung ninong pa yan ninang ang VP Sara ng kanyang anak. Kung ganun nga, talagang malapit nga sila. Kaya dapat bigyang pansin, tuunan ng pansin ang kanyang mga nasasabi. Kasi yung pagbibigay niya ng mga impormasyon na ganyan na malaki at kung may ebidensya, yan po kakaibahan ni Ramil Madriaga doon sa mga nangyari, yung dilabas nila si Gutesa. Si Gutesa, bigla lang pong nagsalita yun Walang ebidensya yun. At yung mismong kanyang statement ay notaryo pa ng hindi naman daw notaryo talaga ng sinasabi nilang abogado. Kumbaga pineke. Tapos pagkasalita niya na kung ano-ano, naglaho na lang siya. Hindi mo alam kung itinanim siya doon para makapanira lamang. Hindi katulad ng Ramil Madriaga, meron tong statement, may affidavit, may sworn statement to. At doon nakalagay lahat. At meron siyang mga litratong pinakita at meron niyang mga telepono na nandun daw ang mga usapan, nandun ang mga videos, magpapakita na konektado siya talaga sa pamilya Duterte. Yun ang kaibahan nila Gutesa at kay Ramil Madriaga. Kaya naman, masasabi kong malakas ang hawak-hawak na ebidensya laban kay VP Sara kung totoo man na makikita ang tatlong phones at matutugma sa mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Malaki po ang epekto niyan dito sa kinakaharap ng mga kaso ni VP Sara na ngayon niya ay sinampahan ng kaso ng plunder. At napaliwanag ko po noong nakaraan yung ikinaso kay VP Sara bakit ito mahina base sa batas at bakit tingin natin bakit mahina at bakit marami siyang kailangan ipaliwanag. Natatawa lang po ako sa ibang video. Sakala ng iba ko po ay DDS o kaya nababayaran daw ni BBM. Wala pa ako connection sa kanila. Ako po ay isang malayang Pilipino nagbibigay ng ipahayag bilang isang graduate ng political science. At naniniwala na marami tayong maaaring maibahagi na sa iba ay mahalaga, sa iba man ay hindi. Kung ganun pa man, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Yung pinagkaiba po ni Ramil Madriaga as witness ay malaki kumpara kay Lalo Gutesa. Dahil gaya na sabi natin, ito po ay naglalabas ng resibo. Samantalang sila Gutesa, bigla-biglang pumunta sa Senado at doon nagsasalita. Tapos bigla na rin po naglaho. Sinasabi na nila defensor, nila Marcoleta, na hindi nila alam kung saan, o kaya naman may sinabi pa sila noon doon sa Krami, something like that. Pero definitely dininay naman yan ng mga binanggit nilang mga lugar. Bakit malakas yung kay Ramil? Dahil siya po ay di umano presidente o founder ng Inday Sara is my president movement. Nangangulugan na siya isang supporter. At yung mga pictures na pinakita niya magkasama sila, nangangulugan lamang kung sa unang tingin na siya ay supposedly nasa suporta ng VP Sara, pero bakit siya bumabaligtad? Bakit siya bumaligtad bigla? Siguro nga dahil hindi na niya kaya yung mga impormasyong alam niya o marami nangyari, hindi natin alam. Ang alam lang natin, apektado ang kandidatura ni VP Sara yan, napapabor sa magiging kalaban niya. Kasi nga yung lumabas na survey nung nakaraan na 33% si Sara Duterte, hindi po yun dahilan para matuwa ang mga DDS. Dahil kung 33%, edi 3 lamang po yun sa kada 10 Pilipino. May 7 pa po. Mas malaki yung 7 sa 3. Yung 7 na yun, pag nagsama-sama, tiyak na matatalo si VP Sara. Diba? So, sa ngayon po, ang atin lang pong dalangin mapanagot ang mga dapat managot at humarap ang mga dapat humarap, magtakbo ng takbo. Sa susunod ko pong video, paliwanag din po natin nangyayari sa bicameral conference committee hearing o meeting para sa budget 2026. Doon ginigisan nila si Vince Dizon na kapuri-puri naman ang kanyang mga sagot at dahil malinaw na kanyang
pinapaliwanag doon. At gaya sa napaliwanag ko sa nakaraang video, yung tungkol sa kanyang memo doon sa Section 6 ng DPWH memo, malinaw naman ang pagkakaiba ng proseso ngayon sa proseso noon kung saan nakapagpasok sila ng mga insertions, nakapagpasok sila ng mga kung ano-anong mga ghost projects. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa inyo. At sana pa huwag niyo po kalimutan mag-share, mag-like, mag-comment, mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo.